Okay, so balikan natin kanina yung tinatawag nating proof beyond reasonable doubt. Ano ba yung proof beyond reasonable doubt na yan? Okay? Pag sinabing proof beyond reasonable doubt, ayan yung pinakakinakailangan para i-convict ang isang tao. Yan, that is a degree of proof. Okay? So degree of proof siya. So lahat naman sila mga degree. Yung tinatawag natin degree of proof or sometimes tinatawag natin na quantum. Yan, quantum of evidence. Okay? So, pero may mas mataas pa pala dyan. No? May mas mataas pa pala kesa kay proof beyond reasonable doubt. Ang pinakamataas dyan ay tinatawag natin na overwhelming. Yan, overwhelming. Yan, evidence. Yan talagang sobra-sobra na to na pwede mo nang i-convict yung tao. Then, sumunod dyan, yung tinatawag natin na clear and convincing. Yan, clear and convincing, guys. Yan. Clear and convincing. Ang clear and convincing, mas mababa lang ito sa proof beyond reasonable doubt. Pero mas mataas naman siya kesa kay preponderance of evidence. Yan. At ang sumunod dyan, substantial. At ang pinakahuli dyan sa lahat, yung probable cause. Okay? Kasi sa probable cause, ginagamit lang ito. Saan ginagamit ito? Sa preliminary. No? It is used in preliminary. Yan, preliminary investigation. Ayan yung kinakailangan dyan. Tapos pag substantial naman, ito naman yung ginagamit natin sa administrative case. Yan, administrative case. Okay? At pag preponderance, mga sa civil case yan. Okay? Ayan yung mga degree o proof. Okay? So, maliwanag tayo dyan ha. So, next. Number 68 na po. Yan. A person who enters a jail facility for a definite period of time to meet an inmate or personnel of the bureau or conduct an official business or activity inside the jail. So ano daw yon? Sino ba yung tinutukoy na yun? Sige nga, ang sagot natin? Yan, very good. It is considered visitor. Okay? So, visitor po yan. So, sino yung mga pwedeng bumisita? Yan, sino yung mga pwedeng bumisita? Pwedeng relative and friend, lawyer, doctor, spiritual advisor, or service provider, or any person who enters the jail for the purpose of seeing or conferring with an inmate. So sila yung mga kinukonsider natin na mga visitor. Tanda na, yung A, generic ang tawag dyan, visitor. Yung B, C, D, sila yung mga iba't ibang uri na tinatawag nating visitor. Okay? So, next, number 69. Money, jewelry, gadgets, and other commodities of exchange. Yan. Shall be duly turned over to the blank for receipt or receipting and eventual safekeeping in a safety vault or box. It shall be duty returned to the visitor upon his or her exit from the jail facility. All visitor who refuse to undergo search and inspection shall be refused entry in the jail. Diba? Sabi ko sa inyo kanina, kapag ayaw niya magpa-search, then huwag niyang papasukin. Okay. Saan natin ilalagay ang mga gamit na nakita natin kay kay sino yun? Kay visitor. Ayun, very good. Sa
property custodian. Okay? Sa property custodian. Ayan ha. Okay, ito. Number 70. A strip search and visual body cavity search shall only be conducted inside a blank that is adequate lighted, safe, and guarantee confidentiality. Ano ang sagot natin dito, guys? Saan natin yan? Letter C? Magaling ah. Okay, galing naman ang batang to. Ni Shania. Shania. Nagre-review ng gusto. Nabasa mo hanggang huli to, Shania? Yung yung sa manual, no? Galing naman batang to. So, sagot natin yan, in searching room or enclosed space. Bakit? Kasi pag strip search at saka visual body search, kasi naguhubad ito. Yan. Ang galing ng patapos pa lang. Kaya ulit-ulitin niyo yung mga pinag-aaralan natin doon. Pati yung mga annexes, ulit-ulitin niyo lang yan. Sigurado magtatap tayong lahat dito. Okay. So number 71 pala to. All strip search shall be conducted with the knowledge of any directed by whom. Ang sagot natin dyan. Sino magkakandak? Pwede si jail warden. Kailangan daw yung pagkakandak, yung strip search. Dapat may knowledge daw yung taong ito. Okay? So dapat may knowledge. Dapat alam nila. Okay? Hindi ito yung magkakandak ng search ha. Hindi ito. Dapat ipaalam natin sa kanila. Sir, may kasi may strip search na gagawin. Okay, alam ko na. Okay? So mauuna muna si jail warden. Then kasunod si assistant warden. Then kasunod si jail officer of the day. Okay? Yan. Dapat ipaalam natin yan. Ayan yung pagkakasunod-sunod na hindi pwedeng mabago. Okay, so kasunod niyan, ito na, number 72. The visitors agree to strip search. Okay, nag-agree na siya. Sabi na papasok ka ba di sa bilangguan para bumisita? Opo, sige. Strip search kita. Okay. And which shall be in writing to shield the jail officer performing the search from harassment. Ibig sabihin natin, ano yung kinakailangan na sulat, request, para naman yung jail officer, maprotektahan natin from sasabihin ng mga complainant o harassment yan yan. Alam mo naman kapag mga kapag mga may nakakulong, o tapos medyo mayaman yung nakakulong, mangyayari yun. Baka sabihin yun, hinaharas mo yan, kakasuhan kita. Posibilidad mangyari yun. So, para maiwasan daw yung ganong pangyayari, yan, may tanong si Harold Jacob, co-PDL, baka PDL, co-PDL po, sir, nagsisearch din. Okay, tropa. Okay, as a rule natin, hindi sila pwede mag-search. Dahil ito mga taon to criminal din. Criminal din yung search nila. Di sila, nagkuntsabahan lang. Okay, pero in reality, sa shared governance, may nangyayaring ganun. Pero dito, for the purposes ng natin ng civil search POE, hindi pwede yan. Ipinagbabawal yan. Okay? Okay ba, Harold Jacob? Nasagot ko ba ang iyong katanungan? Yan basta bawal yung pag-searchin yan for the purpose ng exam natin, ha? Bawal. Okay, so he shall sign the waiver or authorization. Ano isa-sign nito? Okay, waiver of right on strip search or visual body search form shall be signed by the visitor. Okay? So ayan dapat niyan. And syempre, it shall be due to explain by the jail person performing the search should be understood by the subject. O sabihin niyan, ma'am, kailangan mo kasi maghubad dito. Yan, kailangan niya po kasi maghubad kasi
Pinaghihinalaan po kasi baka may dala kayo ano diyan, diyan sa pempem mo may ano po, meron pong martilyo diyan sa loob o kaya sa puwet mo meron pong shotgun diyan o kaya may mga shabu o yung baka mamaya yung napkin mo merong ano diyan, marijuana, yun po ang kailangan namin. Yan. So, yan ang chine-check natin sa strip. Yan at saka sa visual body cavity search. Ipaliwanag mo, bakit mo ginagawa yun? Okay? Pag sinabi naman ng ano, visitor, ayoko nga, di wag mong papasukin. Okay? So, ito naman ang waiver of liability. Common ito, ginagamit sa mga ano, yung sa mga reporter, di ba? Mga visitor which is, natatandaan nyo kayo ay nag-ano, kung kayo ay criminology at kayo ay dumalaw sa mga bilangguan. Meron bang dumalaw sa mga bilangguan dito? Yung nag-interview ng mga bilanggo. Meron ba dito? Meron na bang nag-interview ng mga bilanggo? Meron na ba? Meron naman siguro niyan. So, nung nag-interview kayo ng bilanggo, yung din nyo, meron siyang pinirmahan na waiver of liability. Kaya kung sino man ang kasama nyo doon nung pumunta kayo doon sa ano sa CIW, may pinirmahan siyang ano waiver of liability. Ang ibig sabihin kasi nito, kapag may nangyari sa mga preso, kayo mananagot. Pero kapag kayo ay nasaktan ng preso, yung mga PDL na to ay hindi sila mananagot sa inyo kahit mapatay pa kayo. Okay, kaya nung pumunta kayo doon sa CIW, lahat ng may pinakamababait na PDL, yun lang ang pinili. Okay, para hindi kayo masaktan. Dahil kapag sinaktan kayo ng mga PDL, wala silang kasalanan sa inyo. Okay? So, yun yun. Ayun yung meron sa waiver of liability. So, next, number 73. The following are the subject for search to accomplish strip search. Ayan, o. Yan, accomplish strip search. Kaso tinatanong, except ang tinatanong. Alin ang hindi? Direct the subject to remove his or clothing, enhance the clothing to the searcher for inspection. Tama. Yan, tama. Clothing shall be examined by touch using the squeeze and rub method which crushes every part of the clothing. Tama. Article should be scanned for bulges and sign of opening or freshly sew area lining should not be overlooked. Ito yung ano po, yung nakabukol, bulges, mga nakabukol. Baka mamaya may opening doon, i-check niyo yun. Okay? So, ano sagot natin yan? Check inside vagina. Saan ba to? Ito kasi, para kay ano to? Saan to? Yung check inside vagina. Para saan yan? Sige nga. Kasi sinagot natin to, letter D. Para saan yan? Yung letter D. Sige nga. Kung hindi kasama ang ano, letter D, para saan ito? Tingnan nga natin ang sagot nila. Yan, very good. Ayan ay para saan daw? Sa visual and visual body cavity search. Ito ay ginagawa sa visual cavity search. Very good. Okay, so next. The searcher, the searcher shall have the subject perform the following measure. Except, yan. Ano ang gagawin natin dito? Hold his hands out in front of his body with fingers spread and turn his hand over showing the officers each side. Tama naman. Itaas mo yung kamay mo. Yan, or hawakan mo. Yan, tignan yung mga kilikili. Pwede rin yan. Yung mga daliri, pwede. Raise his arm overhead, allowing up to view the underarm. Di ba yung para ano ilagay natin sa ulo yung ano natin? Lagay natin sa ulo yung ating mga ano?
Yan. So, open his or her mouth with head tilted back, lifting his or her tongue. Have the side lift his or her feet. So, space. Inspect any covered wound, cast, false teeth, prosthesis shall be conducted with assistance of a jail doctor or nurse. Okay, tama naman yan, no? Tama. So, nan yan. Kasi lahat yan ginagawa sa, sa search. Ito kaya 75. If during the course of strip search, the officer developed probable cause that contraband is concealed in an area not visible using strip search. Yung may probable cause siya na yung mga kontrabando ay hindi nakikita kung saan basta-basta common na nakikita. Okay, ano ang gagawin natin dito? Siyempre, what shall be the proper disposition? Release the visitor? Hindi. Call the attention of the jail warden? Hindi. The officer shall proceed on conduct visual body cavity search? Pwede. Perform another strip search. Ano sagot natin dito? Yan. So, ibig sabihin, naniniwala ako, may nakatago pa to eh. Eh di, i-conduct mo ngayon ang visual body cavity search. Okay? So, number 76. To perform a visual body cavity search, the jail officer shall have the subject visitor perform the following measure except. Ano yung tinatanong daw? To perform visual body cavity search, the jail officer shall have the subject visitor perform the following measure. Ikakandak na daw yung yung visual body cavity search. Okay, paano daw yun? Okay, paano? Tingnan nyo ha. Female, have them raise their scrotum, yung bayag nila, allowing the officer to view underneath. Para ipakita yung ilalim ng bayag nila. Okay. Female, have them raise their breast. Itaas nila yung dede nila, allowing the jail officer to view under the breast. Okay, ilalim ng nila, ng dede, yan. If the subject is female, have her squat down and cup. This should dislodge anything hidden in the vagina cavity. Okay, pag visual body cavity search, kapag babae, buka ka siya. Buka ka, squat ka, buka ka. Tapos, para kung ano man nasa loob ng vagina mo, mailabas. Next, have the subject turn around with their back to the officer, bend over and or squat and use their hand to spread their buttocks, allowing the officer to view the area of anus or vagina. While the subject is in position, the jail may further instruct his or her to cup to dislodge anything hidden in the anus or vaginal cavity. Sabi dyan, sige na, tuwad ka, i-open mo yung vagina mo, ubo. Yan, kasi pag umuubo pala tayo, di ba parang itinutulak palabas. Ganun yun. Okay, so letter D, the same yet, enter their index finger to feel the hidden item inside the vagina or anus, up, down, left, and right, or 8 repeated times, or none of this. Ano sagot natin dito? Sige nga. Ano kaya sagot natin dito mga chupapi? Ano sagot dito sa sa number 76? Sige, dali. Kayo magsagot niya, number 76. Walang mga sagot number 76. Naku, patay na. Nag-isip na. No, alin yung except dyan? Tama ba to? Tama ba tong letter A? Itaas mo bayag mo. Tama ba yan? Yes or no? Tama. Yes or no? Itaas mo bayag? Tama. Sabi dyan, babae, itaas mo dede mo. Tignan namin sa ilalim niyan. At saka squat ka, uubo para lumabas kung ano nakatago sa pempem mo. Tama. Okay, sumunod. Subject, turn around. Their back to officer. At saka tuwad ka. Pakita mo ang puwet mo, inaanus. Ubo.
Tama ba yun? Tama ba yun? Tama. O, same gender. Tapos, enter their index finger to feel the hidden item inside the vagina or anus up, down, left, and right 8 repeated times. Tama ba yun? Tama ba yun? Yes or no? May machine po jail tulad sa airport pang detect. Normally, meron din siya. Pero, ang common na ginagawa, ganito talaga. Okay, kasi meron naman tayong machine dun sa ano eh, di ba? Yung entrance metal detector, pero hindi reliable talaga yun. Yung metal detector, talaga mano-mano talaga sila. Ultimo yung pagkain, di ba? So, ito, tama ba to yung letter D? Letter Delta or Echo? Anong tama dito? Okay, so ang mali dito ay yung letter D. Dahil kapag ginawa mo ng 8 times yan, edi nilabasan na yan. Di ba? Di ba oh, di ba? Lalabasan yan. So, next. Number 77. Yan. Merely prohibited and nuisance contraband. On first offense, the visitor shall be warned. Okay? Pag first offense pala, i-warn lang yung visitor. O sabi diyan, may dala-dala kang kontrabando ha. And she is at risk of being considered delinquent visitor. O kapag ikaw, sunod na nahulihan ka pa namin, maging delinquent visitor ka na. O, next. And if she do the same, again, kung inulit niya na, contraband shall be confiscated and turned over to property custodian. O yung mga kontrabando ay i-confiscate at i-turn over kay property custodian. Okay. Who shall dispose them accordingly? If the same visitor committed the same similar act and shall be duly recorded by the searcher in separate log exclusively for such visitor. It should be accessible to the other searcher. The visitor shall be as what? Ayun na nga, delinquent visitor. Di ang sagot natin dyan, ano yan? He shall be considered delinquent visitor. Okay, pag sample na ito, dala-dala siyang tinidor. Tinago niya sa sa pempem or sa pet niya. Kapag sa susunod nahulihan yung ulian, confiscate niya yan, then ilagay niyo delinquent visitor. Delinquent pa lang naman, hindi pa naman blacklisted. So pag pangalawa, delinquent visitor siya. Okay. Kasunod, number 78. Yan. The jail visitor who's possess illegal contraband o jail visitor, meron siyang illegal contraband, pero except yung drugs okay, shall be dealt accordingly. All rights shall be reserved to him, including right provided by RA 7438. Alam niyo naman to, di ba? Right of the accused under custodial investigation. Yan, ito yung di ba? Yung rights of the accused under custodial investigation. Yan. And Article 3 of 1987 Constitution, ayan yung Bill of Rights. Yan, Bill of Rights. Yan, ayan yung pinag-aralan nyo nakaraan, Bill of Rights. The word immediate family shall be included except. Okay? So, sino yung dyan? Sino yung hindi nila kinukonsider na immediate family? Immediate family ang kanyang asawa, ang kanyang nanay, at ang kanyang anak. Immediate family yan. Immediate family din ang kanyang kapatid, lolo at apo. Immediate family din ang kanyang tiyahin o tiyuhin, pamangkin, guardian niya. Immediate family, consider immediate family din yung kanyang mapapangasawa. So, the answer is none. Sir, hindi pa naman kasal
kinonsider po yan ng ating batas. Okay? Although hindi mapakikasal, kinonsider. Sir, paano po kung kung hindi pala sila nagkatuluyan kasi walang forever, hintayin mo muna yun. Pero hanggat consider na siya, na fiancé, consider immediate family niya yan. Okay? So, 79. The jail visitors with possession of illegal contrabands o illegal contrabands except drugs shall be turned over to the nearest police station. Okay, yan. Nearest police station. Tapos, including the evidence that properly inventory, labeling, receipt of physical evidence obtained. Okay, illegal contrabands. Di ba sabi ko nga sa inyo, paano ang proseso ng mga illegal contrabands, di ba? So, pag illegal contrabands ang usapan natin, illegal, yan, contraband, ang gagawin natin is, anong gagawin? Confiscate, and confiscate, then inventory, yan, inventory, syempre, kasama na rin yung yan, inventory, labeling, tapos receipt. Yan. Ang purpose ng receipt is katunayan na natanggap nila. Then dalhin mo na sa PNP, nearest police station. Ganyan ang proseso natin kapag mga illegal contrabands. Okay? So, next. Yan. Anong meron dito? Totoo ba? The statement is true? The statement is false? Or the statement is partially true or it depends? Ano ang sagot natin dyan? Ano po ang sagot natin dito? Okay? Anong dapat pideya? Anong dapat pideya? C, dapat pide. Ibig sabihin, except dangerous drug. Ibig sabihin, hindi pa kasama yung dangerous drugs. Wag mo muna isipin yung yung dangerous drugs. Pag dangerous drugs, doon talaga sa PDEA yun. Hindi pa naman dangerous drugs pinag-usapan dito eh. Ayan. So, sagot natin, the statement is true. Okay. Ito. Ito na, tingnan nyo ito. A jail visitor who was found of possession of the contraband must be coordinated and turned over immediately to the blank. The jail warden shall make the necessary report to the basis for filing of appropriate case against the subject. O, saan natin siya dadalhin? So, possession to na kulang yung tanong ko dito. Jail who was found in possession of contrabands, drugs ang pinag-uusapan dito. Drugs. Yan, drugs. Kalimutan ko ilagay yung drugs. Yan. So, ano ang gagawin natin dito? Ito na yung sinasabi mo, tropa. Dangerous drugs yan. Ha? Dagdagan nyo yung dangerous drugs yan. Ha? Yan. Na-omit lang yung dangerous drugs yan. Pero dangerous drugs na pinag-usapan natin dyan. Siyempre, pag mga dangerous drugs, then it should be i-turn over nyo sa PDEA. Okay? Sa PDEA natin iti-turn over yan. Okay, 81. The apprehending team having initial custody and control of the drugs shall immediately after seizure and confiscation physically inventory and photograph the same in the presence of the following as provided by RA 9165. Okay? Tama ba in the presence of the accused? Tama ba yon? Tama ba? Yes. Tama rin ba kung walang akusado mismo yung representative or counsel? Tama?
Yes. Kailangan ba ng representative ng media and Department of Justice? Yes. Kailangan ba ng elected public official? Yes. Okay? At ang pipirma ng ng mga nakumpiskan drugs ay signed and required to sign the copies of inventory. Yan. Pipirmahan niya yan. Yung mga kopya, ay yung mga na-inventory drugs. So all of this po yan. Okay? May ganito rin pala sa sa loob ng bilangguan, no? Okay, so number 82. Within how many hours blank upon confiscation, seizure of dangerous drugs, planned sources of dangerous drugs, control precursor and essential chemical as well as instrument paraphernalia and or laboratory equipment. The same shall be submitted to the PDEA Forest Laboratory for a qualitative and quantitative examination. Oh, ilang oras daw? Within how many hours daw, mga tropa? Nga. Yan, mga ilan. Ayun, very good. May sumagot na ng isa. Yung iba, wala. Wala, patay na, nangapa na. Okay, so it should be within 24 hours. Yan po yung sagot natin. Ito, number 83. The following institution are intended for child in conflict with the law. Okay, mga CICL. Kaso ang hinahanap except o alin daw dito ang hindi para sa mga nag-commit ng crime na bata. Kilala niyo naman ang bata, di ba? Ano ang sagot natin dito? Bahay Pag-asa, para sa bata din to, di ba? Yung Bahay Pag-asa para sa mga nag-commit ng heinous crime, di ba? House of Hope and Yakap Bata Holding Center, yes, pwede. National Training School for Boys, ito yung Boys Town, no? Yan, and Marilac Hill. Regional Rehabilitation Youth Center, yes, pwede. So, ang sagot natin yan, that is a none. Okay, that is a none. Kasi lahat yan ay para sa bata yan, guys. Okay, dahil lahat yan ay para sa bata. Yan ha, yung Bahay Pag-asa. Okay? Ito ang National Training School for Boys. Saan matagpuan to? Yung National Training Schools for Boys. Saan matatagpuan ito? Ito, matagpuan ito sa Yan, i-take note natin, ha? Ito, National Training School for Boy. Matatagpuan natin ito sa Tanay, Rizal. Tanay, Rizal. Okay? Ang Marilac naman, matatagpuan natin to sa Alabang, Muntinlupa. Itong Marilac. Matagpuan natin yan sa Alabang, Muntinlupa. Alabang, Muntinlupa. Muntinlupa City. Yan. So next, number 84. Baba natin ito. The use of force shall be only being performed to justifiable circumstances. What doctrine of justifiable? O, yung paggamit ng puwersa. O, yung paggamit daw ng puwersa, guys. Ano ang ating dyan? Justifiable. Yung doctrine of last clear chance, sa sa traffic. Diba? Sa traffic ito Yan, traffic. Ang fruit of poisonous tree, para sa di ba? Inadmissible evidence to, di ba?
Yan, yung evidence. And evidence from illegal seizure. O yan. So, doctrine of nulling card, dapat pumasa kayo dyan. Eh, ako naging teacher nyo dito, dapat mag-top kayo. Okay, so ang sagot natin dyan, that is a doctrine of self-defense and defense of stranger. Eto guys, kung may mga hindi cream dyan, basahin nyo yung Article 11 ng RPC. Nandoon yan. Okay? Justifying circumstances yan. That is a form of justifying circumstances. Okay, the use of force continuum means. Ano ba yung continuum? Okay, ano yung continuum? Ano ba tong continuum na to, no? Iba yung term na to. Range, scale, band, Okay, the use of force continuum. Group. Yan, grupo. Okay, kailan daw gagamitin daw ito? Yan. Yan, by band or grupo. Kailan daw gagamitin ito, guys? Yan, level of force be made. An escalating of level force commencing from no force to non-deadly force and ultimately to deadly force. Okay, so ayan yung sagot natin. Kailangan na natin puwersahin yan. Okay, so pag sinabing force continuum, dati sa verbal warning lang, ngayon to deadly na. Okay, baka maaaring mapanganib yung yung mga kasamahan natin. O ayan po yun. So eto, 86. The warden or his duly authorized representative must consider the following factor before decision making and regardless of the demand of the hostage taker except. O ano yun? So, warden or his duly authorized representative must consider the following factors before decision making and regardless of the demand of the takers, except whether or not hostage taker is unarmed, whether or not the victim is a fellow inmate, jail personnel, or civilian, number of inmates involved in the hostage taking, number of the hostage, and length of time. Ano ang dapat na isaalang-alang ng isang warden? Except. Okay, except. Dapat niya bang isaalang-alang kung yung inmates ay may baril? Dapat niya ba isaalang-alang kung ang biktima ba ay kapwa PDL, jail officer civilian? Yes. Dapat niya rin isaalang-alang na gaano karami number na hostage, yung inmates, ilan na hostage. Dapat niya rin sa isaalang-alang yung haba ng oras. So therefore, lahat yan dapat niyang isaalang-alang. So alin ang hindi? Ayun, none of this. Dahil lahat po yan ay kasama sa kanyang dapat intindihin. Ito, number 87. The jail officer nearest the incident must apply verbal jail officer nearest must apply verbal containment technique. Yan. By negotiating with the hostage taker, yan, by negotiating until an experienced negotiator arrive. The critical period in jail means, ano yung critical period na yun? Sa hostage negotiation, ano yung critical period sa jail? Sige nga. Siyempre, ang critical period niyan ay siyempre, that is a first 5 minutes. Yan. Yung iba, hindi nakasagot eh. Yan. Sa next, number 88. The use of deadly force continuum shall be if, okay, kailan ginagamit ang force continuum? Kailan ginagamit ang force continuum? Okay, kailan ginagamit?
Last resort. Ang last resort kasi assault. Yan, assault. Yan. So, ano, tanggal na. During noise barrage, ito, ingay lang naman to. During the death of inmates, or only after failure of negotiation or non-deadly force intervention. Yan, very good. That is only after failure of negotiation or non-deadly force intervention. Ayan, 89. These are the advantages of warning shot except. Okay, may advantage daw pala ang warning shot. Yan, advantages ng warning shot. Alin ang hindi? Warning shot, when exercised properly, are effective way to stop a fleeing inmate or vehicle. Tama ba yon? Yes. Okay, tama naman yon. It enables to get the attention of others, people of the ongoing commotion or incident. Tama din. It enables to give caution to other jail officer of ongoing commotion and to respond immediately. Tama din. So, ano ang sagot natin dyan, guys? Okay, may sumagot letter E. Wala namang letter E dito. No? Ang sagot natin dyan ay none. Lahat yan ay advantages. Pero kung may nakalagay dyan, uy, mapapahamak daw. O, edi disadvantage yun. Pero lahat yan advantages. Ang hinahanap lagi natin, except. Kailangan kapag sa exam, kapag may except, always tingnan nyo lagi. Bilugan nyo yung except. Baka mamaya makalag pa sa atin yan. Next, number 90. These are the disadvantage of warning shot. O disadvantage naman ng warning shot ang tinatanong. Except. Okay? Warning shot may pose risk to innocent civilian. Tama, mapanganib. Okay. Yes, bawal talaga ang warning shot lalo na sa public. Okay, ito kasi sa loob to ng ano ng bilangguan eh. Okay, sa loob ng bilangguan to, tropa. Okay, pero kapag sa labas, in the public places, bawal. Di ba yung pumunta sila sa Hall of Justice, bawal yun. Yung bumaril ka doon, bawal. Pero may exempt. Anong exemption doon? Kung walang masyadong tao, barilin mo, para lang incapacitate yung PDL. Okay? Nasagot ko ba yung ano? Nasagot yung tanong mo, ano, Shania? Okay, ano pa? Letter B. Yan. Warning shot may cause an armed fleeing inmate to fire back. O, ito, syempre kapag binaril mo, baka bariling ka rin pabalik. Jail personnel could inadvertently shoot the inmate on a fatal of the part resulting to his death. When exercise negligently, warning shot may cause injury to perform. Lahat naman yan, ano eh, puro disadvantage. Okay, so halos lahat naman yan ay disadvantage. So, na ano, letter E. Actually, ito na yung magiging notes nyo, di ba? Habang nag-exam kayo. Diba? Habang mag-exam kayo, yan ang notes nyo. Next, number 91. The following are the authorized situation where the warning shot be made. O kailan daw ginagawa ang warning shot? Kailan ginagawa ang warning shot? Una, the shot should not be aimed at the fatal of the body nor in particular. Tandaan niya, and shot not aim on the fatal part of the body. Huwag nyong itututok or ipuputok sa maaari silang mamatay. Okay? Since they constitute deadly force, warning shot must be exercised with due diligence. Ibig sabihin, may pag-iingat. Ano pa? Only if the jail personnel reason believe that the inmate poses grave or imminent threat to the lives of the innocent. Okay? Ipuputok lang nila kung sila ay merong personal, yan, reasonably believe that there is a imminent pose of grave or imminent threat kung merong panganib. Okay, example nito,
Maaaring mang-hostage siya. Maaaring puputukan niya yung civilian. O, unahan mo na. Okay, ganun yun. Unahan mo na. Next, warning shot are authorized in open field but not in closed field. Tama naman. Okay? Yan. Open field, ibig sabihin yung malawak. Hindi pwede yung sa closed field. Malay mo, bumanda yung bala. Di ba? In giving a warning shot, extra prudence. Ibig sabihin, may pag-iisip. Dagdagan mo pag-iisip mo, yung sound judgment mo kung kailan may ipuputok yan. Must be exercised to ensure that it will not cause any injury to any person or damage. Yan ha. Not cause injury to a person or damage. Okay. So ayan yung mga isa sa alang-alang natin pag tayo ay mag-warning shot. So syempre, ano yung sagot dyan? Di all of this. O, di ba? Nadagdagan yung alam nyo. Okay. So, number 92. According to memorandum dated November 8, 2010, to which the official safe range for firing the rubber coated bullet o yung rubber coated bullet yan. Kailan daw gagamitin ang rubber coated bullet? The minimum range must be diligently observed when this bullet should be necessarily used. Kailan ginagamit ang rubber bullet? Sige nga. Kailan ginagamit ang rubber bullet? Rubber bullet, kailan ginagamit? Must be diligently at least what? Ayun, at least 40 meters. Very good. Etong not less than 20 meters, para naman ito sa shotgun. Take note yan ha. Yan, para naman yan sa shotgun. Yung not less than 20 meters, para naman po yan sa shotgun. Okay, so ang sagot natin dyan, at least 40 meters. Okay, next. 93. Only those inmates and only those inmates. Yan, saan yun? Only those inmates charged with light offense be utilized as jail aid. Yan ha. Yan. Ayun na pwede natin maging katulong as aid. Diba? So, on the memorandum issued July 11, 2011, the maximum imposable penalty to become jail aid shall be, ano yung maximum imposable penalty? Para masabi natin, pwede ka maging jail aid. Yun, ang sagot. Maximum imposable of sentence are 6 years in prison and below or sentence city prisoner. Yan yun. Diba? Yan. Okay, dito wag niyo na ipasok yung yung Bucor kasi itong jail aid katumbas to ng mga ng tawag dito colonies, di ba? So ito 94. When shall be submitted the list of jail aids every month? Kailan natin isasubmit ang list ng mga jail aid? Kailan sinasubmit? Yan. Kailan sinasubmit? Very good kay John. Ano sagot? Kailan nasasubmit? Every fifth the month, 15th day, last week, every quarter of the year. Okay, very good. May nakabasa nito. Every 5th day of the month. Okay? So, eto naman. According to memorandum dated December 28, 2010, in order to prevent escape perpetrated by jail aid. Okay, kasi daw may mga nakakatakas noon na ang ginagawa ng jail aid, sila yung nagiging daan para may makatakas. The policy on prohibition on their utilization is hereby reiterated with a modification on its time. They must only be allowed to stay out of their cell during when?
Kailan lang siya pwedeng lumabas? Kailan lang siya pwedeng lumabas? Hanggang kailan? Ayun, during daytime and until 700 or 5 p.m. only. Hanggang alas 5 lang siya pwede. Okay, pagtapos ng alas 5, then alis na kagad. Balik na uli sa loob ng selda. Eto, 26. The primary task of augmentation team. Okay, pag sinabing augmentation team, karagdagan. Karagdagang grupo. Ano ang purpose ng karagdagang grupo? A. Secure the entry-exit point, the prisoner bands at the parking area and as a perimeter guard. B. Provide secured inside the courtroom. Or C. Search and freeze those who wish to enter in the courtroom. Yeah. Ito, trabaho to ng sheriff, di ba? Di ba ang trabaho na ito ni sheriff, di ba? Kay sheriff trabaho to eh. O, ano sagot natin dyan? Okay. Augmentation. Ito nga, ito, trabaho nga ng sheriff to eh. Trabaho ni sheriff. O, and process server. Yan, process server. And mga stops. Diba? And etc. O, tanggal na to. Tanggal na yung video. Wala na. Tapos na. Okay. So, anong sagot natin dyan? Ayan. Secure the entry of exit point, the vans at the parking area as a perimeter guard. Ayan yun. Okay. Natuwa kayo sa all of this ha. Okay. 97. Yan. The required rank to become team leader. Yan. Required rank to become team leader and escorting procedure going to court. Ano ang kanya required rank para maging team leader? Yan. Required rank para maging team leader, guys. At least jail inspector in the absence of the most ranking JNCO from the jail having custody of the inmates. Pwede. Okay. Ang una natin, at least jail inspector. Pero pag walang jail inspector, yung pinakamataas na jail non-commissioned officer. O, letter A yun. Yan. Yan. Ano pa? When using prisoner van, the lead van must at least have 4 escort, including the team leader and driver. Okay, tama. Inmate must be wear the prescribed yellow t-shirt. Inmate with double lock handcuff. Inmate must be handcuffed at the back as added precaution. Etong yung pinoposasan sa likod. Sino yung mga pinoposasan sa likod? Sige nga. Sino yung mga pinoposasan sa likod? Di ba normal ang pagposa sa kanila sa harap? Pero sino yan? Very good. Ang mga common na pinoposasan sa likod ay si high profile o high risk or high profile. Okay, very good ah. Pinanood nyo nga yung video ah. Next. Ilan ban lang ang pwede sa, ilang PDL lang pwede sa ban? 8 lang. Okay? No more than 8 inmates per prisoner's ban. Okay? So, yan ha. Ito naman, 98. At least how many vehicle is needed to be used in escorting high risk or high profile? And sagot natin. At least how many vehicle is needed to be used and escorting high risk or high profile. So, ang sagot po natin dyan ay at least 3 vehicle, at least 2, at least 4. Use the private vehicle. Okay, sagot dyan, at least 2 vehicle. Ayun, at least 2 vehicle. Ito ba yung use the private vehicle of inmate? Pwede ba yun? Pwede ba natin gamitin yan? Use the private vehicle of inmate. Pwede ba? Hindi.
Okay, do not. Yan. Do not use. Okay, do not use inmates property. Okay? May tinanong kasi sa amin yan sa POE. Ganyan yung ano. Yung ang pinagpilian nga namin noon, sabi diyan yung inmates daw mayaman. Marami daw siya sasakyan, bus, Lamborghini. Siyam yung ano, siyam yung PDL. 'Di ba 8 yung ban? Ay 8 yung PDL dapat sa ban, bawal sobra. So saan daw sasakay yung ano, yung PDL? A, sa tricycle, B, sa motorsiklo, C, sa private property or bus ng may-ari ay PDL, or yung 4 ay warden's car. Ang pag pinagpilian ko doon, warden's car. Ayun, tama naman. Okay? Sir, paano mo nalaman yun? Na tama ka doon, nakita mo masagot. Actually, perfect ko yung ano, yung si specialized topic ng ano, ng POE. O, di ba? Doon lang ako na-disgrasya sa mga math, English. Yung ano, yung specialized topic ng POE, na perfect ko yun. O, di ba? Sana kayo din. Okay? Kaya alam kong tama ako dun sa nangyaring. Sa next number 99, which of the following may talk to inmate inside the court? Sino lang daw pwedeng ano makipag-usap kay inmate sa loob ng korte? Yan. Kaso except, may except. Yan. Sino ang except? Pwede si lawyer, pwede si escort, pwede si personnel. At ano ang big no? Wag na wag nyong pakakausap ang media. Okay? Sa last number, as provided by memorandum, revised policy on visitation in BJMP Man Jails, dated March 2, 2010, stated that inmate to be visited must wear the prescribed yellow t-shirt printed with the name of the jail and the words detainee at the back and BJMP at the what. Okay, dito guys kasi, eto, luma na to. Luma to eh. Pero ang sagot dyan, front and back. Pero there is a new update. Kaya mapapansin nyo, di ba? Yung ano, yung mga damit ng mga ano, ng PDL. Meron kasi tinatawag na ano, BJMP-00, ano ba yan? Takihan natin ha. BJMP-00-MC-50. Kailan ba to? 50. Dated September 24. September 24, kailan pa to? September 24, 2018 yan. Okay. Ang nakalagay po doon, ang magiging uniform ngayon, yung mga nakasulat, it should be sa front ng ano, sa front portion ng damit, okay, front portion ng damit, nakasulat na malaki ang BJMP. Okay? Sa front, nakasulat BJMP. Tapos, sa baba ng ano, nalagay natin dito. Sa baba ng salitang BJMP, nakasulat dapat yung tinatawag na ayon, no? Yung changing lives. Yan, changing lives. Ano yan? Building. Yan, building a safer nation. Okay? It should be quoted at saka naka-italic. Naka-italic yan. Yan. Kaya mapapansin nyo, ayun yung nakasulat sa damit na ano. Ito pa nga naka-bold yan eh. Tapos sa likod naman, at the back, ang dami, ang nakalagay naman sa back ay ito. Name of a jail,
name of a jail. At saka nakalagay doon ay PDL. Yan, malaking PDL naka-block yung PDL. Etong name of jail medyo maliit lang to, pero yung PDL ang malaki. Pero sa bawat maliliit na yan, ay sa bawat letra ng P, tsaka D at tsaka L, nakalagay ang ibig sabihin. Yung P, ayan yung meron siyang person. Tapos yung D, deprive. Yan, deprive of liberty. Okay. So ayan yung nakasulat sa ating sa damit ng ating PDL. Okay? Meron ba naka-perfect?